Minsan ang buhay ay maaaring maiparating ang impresyon na pagod ka kahit na ang iyong panloob na lakas ay nananatiling buo. Nagising ka sa umaga, tumingin sa salamin at nakikita lamang ang pagod. Ang mga advance na desisyon, ipagpaliban ang mga aksyon, maiwasan ang pagharap sa mga katotohanan, at unti-unting nagsisimulang maniwala na ang kahinaan ay ang iyong problema. Ngunit ang katotohanan ay mas mahirap, kung ano ang talagang paralisado ay hindi ang kakulangan ng lakas, ngunit ang takot sa pagharap sa isang bagay na maaaring iling ang buong kilalang mundo. Kung naghahanap ka ng praktikal na karunungan, nang walang pagmamalabis o palabas, ito ang tamang lugar. Dito lamang natin pinag-uusapan kung ano ang gumagana, kung ano ang nasubok para sa oras at napatunayan ng karanasan. Ang takot ay ang hindi nakikita na pag-aresto na nagpapahiwatig ng karamihan sa mga tao. Siya ay kumikilos ng banayad, bumubulong, ngayon hindi ito ang oras. Hindi ka handa. Napapagod ka na. At nang hindi napagtanto, sumasang-ayon ka, na pinapayagan siyang kontrolin ang kanyang patutunguhan. Ang isang sinaunang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng materyal na kayamanan at maging mahirap sa kakanyahan at walang pera sa mundo ang magagawang gawin itong tunay na malakas. Ngunit kapag ang isang tao ay nadiskubre ang isang layunin, ang isang dahilan upang umiiral, kahit na ang marahas na bagyo ay maaaring harapin. Si Viktor Frankl, isang psychiatrist na nakaligtas sa mga kampo ng konsentrasyon, ay nagsabi na ang kahulugan ay ang mapagkukunan ng pagiging matatag. Ang mga taong nawalan ng lahat, ngunit ang kahulugan ng kanilang buhay, ay nagpakita ng higit na lakas kaysa sa mga mailahat maliban doon. Ang maling kuro ay upang malito ang kahinaan sa kawalan ng pananampalataya mismo. Sinabi mo na hindi ko kaya, kung sa katunayan nangangahulugan ito na natatakot ako. Ang mga ito ay natatanging katotohanan. Ang isang tao ay nananatili sa kama dahil wala siyang enerhiya, isa pa, dahil natatakot na harapin ang mga hamon na naghihintay dito. Ang pagkakaiba ay ebisal. Isipin ang isang taong nakapiring na may hawak na susi na magbubukas ng pintuan ng kalayaan. Hindi niya ipinangahas ang pagbebenta na hindi sa kapansanan, ngunit dahil sa takot sa kung ano ang makikita niya kapag ang ilaw ay sumalakay sa kanyang mga mata. Napakarami sa atin ang nakatira, kasama ang susi sa kamay, ngunit naparalisado ng takot na gamitin ito. Kinumpirma lamang ng mga modernong pag-aaral kung ano ang kilala ng mga taong marunong sa milenya. Si Daniel Kahneman, Nobel Prize sa Economics, ay ipinaliwanag na ang ating isip ay program upang piliin ang pinakamadaling paraan. Iniiwasan namin ang sakit kahit na kinakailangan para sa paglaki. Napahawak kami sa kakilala kahit na sinisira niya tayo. Ito ay sa mekanismong ito na ang ilusyon ng kahinaan ay nakatago. Nakilala ko ang isang tao na, sa loob ng maraming taon, paulit-ulit, masyado akong mahina upang magsimula. Hanggang sa isang araw, ipinagtapat niya, sa katunayan, natatakot akong matuklasan ang katotohanan tungkol sa aking sarili. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Naunawaan niya na ang takot ay maaaring mabago sa gasolina at nawala ang kahinaan. Ang katotohanan ay simple ngunit mabigat, hindi ka mahina. Takot lamang sa pakikinig sa kung ano ang maaaring mahulog sa iyong mga ilusyon. Gayunpaman, ito mismo ang paghaharap na nagbubukas ng mga pintuan sa isang bagong patutunguhan. Ang isang batang alagad ay natakot sa pagpasok ng isang madilim na silid. Inilipat siya ng kanyang mga kaibigan, ano ang nakakatakot doon? Ngunit sa tuwing nagbukas ang pintuan, umatras siya, gumawa ng mga dahilan, ngayon hindi ito oras, gagawin ko bukas. Araw-araw, lumaki ang kanyang takot. Hanggang sa lumapit ang iyong Panginoon at sinabing, hindi ka natatakot sa kadiliman. Mayroon kang takot sa iyong sarili. Natatakot kang matuklasan na may higit na lakas sa iyo, kaysa sa iniisip mo. Natatakot kang mapagtanto na kapag pumasok ka, makikita mo na walang pumipigil sa iyo maliban sa iyong sariling mga limitasyon. Ang mga salitang ito ay tumama sa kanya ng malalim. Kinabukasan ay pumasok siya sa silid at natagpuan lamang ang kanyang sariling hininga. Ang ilaw ay palaging nasa loob nito. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang unang aralin, nawawala ang takot kapag nahanap natin ang kahulugan. Hanggat walang bakit na nagpapalakas sa atin, makikita lamang natin ang kadiliman. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa layunin ng pagkakaroon nito, ang takot ay nawawalan ng kapangyarihan.
Tulad ng sinabi ng karunungan ng mga Hudyo, ang sinumang makakahanap ng kahulugan ay nakakahanap ng lakas. Pinatunayan ni Frankl na, kahit na sa pinakamasamang kondisyon, ang isang layunin sa puso ay nagbabago ng maluwag na mga hakbang sa isang paraan. Ang mga modernong psikolohikal ay nagpapatibay, kapag ang isip ay naayos sa takot, ang katawan ay nagpaparalisa. Kapag nakatuon sa kahulugan, ang takot ay nawawala ng lakas. Ginagawang posible ang layunin kung ano ang tila imposible. Natatakot ang isang tao na baguhin ang kanyang mga trabaho. Inulit niya, hindi ko ito hahawakan. Ngunit nang ipanganak ang iyong anak, nagbago ang kanyang pangungusap, kailangan kong hawakan ito. At isang puwersa na hindi pa niya naramdaman na lumitaw. Ang kanyang kahinaan ay isang ilusyon lamang, sa katunayan, hindi pa niya naririnig ang tawag ng kanyang sariling layunin. Narito ang unang katotohanan, hindi kadli. Kung natatakot kang kilalanin na mayroong higit sa iyo, kaysa sa iyong takot ay nagbibigay, daan sa iyo upang umamin. Ngunit kapag natagpuan ang kahulugan, ang kadiliman ay nagiging puwang para sa unang hakbang. Bihirang may isang tao na nahuhulog sa isang panlabas na suntok. Karaniwan, pagbagsak sa loob, pinapakain ng mga saloobin na inuulit ang kanyang sarili, hindi ako handa. Una, may kailangang magbago sa paligid ko. Maghihintay ako ng tamang oras. Ang mga pangungusap na ito, bagaman sinabi sa isang mababang tinig, ay ang mga nagiging isang malakas na pag-hostage ng tao sa kanilang sariling mga dahilan. Isipin ng isang taong nakakakita ng isang pader sa harap niya, agad na sumuko, walang paraan. Ngunit sa katunayan, ang pader na iyon ay maaaring maging isang bakod lamang na maaaring maiiwasan. Hindi niya subukan, hindi galugarin, hindi nagtatanong. Ang kanyang isip ay nagpasya na sa kanya, ito ay isang patay na pagtatapos. Sa gayon ay gumana ang mga traps ng pag-iisip. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, hindi ito ang mga pangyayari na nagpapahirap sa isang tao, ngunit ang kanyang pananaw sa mundo. Pagkatapos ng lahat, ang kahirapan ay hindi lamang isang kakulangan ng pera, ito ay ugali ng paniniwala na walang mga pagpipilian. At kapag ang isang tao ay tumigil na makakita ng mga kahalili, hindi na ito malakas. Pinalakas ng Kahneman, ang aming isip ay idinisenyo upang makatipid ng enerhiya. Pumili kami para sa madali, mabilis na mga solusyon, kilalang mga pamantayan, matandang takot. Iniiwasan namin ang kakulangan sa ginhawa, kahit na ito ang paraan para sa paglaki. Sa gayon ay ang ilusyon ng kahinaan, hindi sa kawalan ng lakas, ngunit sa pamamagitan ng katamaran ng kaisipan ng paghahanap ng paglabas. Nakilala ko ang isang babae na, sa loob ng maraming taon, ay nagsabi, nais kong makalabas sa nakakalason na relasyon na ito, ngunit hindi ko magawa. Inaasahan niya ang perpektong sandali, isang panlabas na pagkakataon, isang palatandaan, hanggang sa isang araw ay napagtanto niya, ipinagpaliban ko lang ang aking sariling buhay. At kinuha ang nakakatakot ngunit tunay na hakbang. Sa araw na iyon, bumalik ang kanyang lakas. Ang pangalawang katotohanan ay ito, ang kahinaan ay madalas na isang ilusyon na nilikha ng isip mismo. Ang mga pitfalls ng pag-iisip ay nagpapanatili sa amin na nakulong, kahit na bukas ang mga pintuan. Hanggang sa makilala natin ito, mananalo ang takot. Ngunit sa pagtanggap ng katotohanan ito, ang isip ay hindi nakaaway at nagiging kaalyado. Ang lakas ay hindi ipinanganak kapag nawala ang mga hadlang, ngunit pagdating natin upang makita sila tulad ng tunay na sila. Minsan hindi sila mga pader, ngunit mga bakod. Hindi sila patay, Deathwick, ngunit ang mga crossroads. At ang karamihan sa oras na ito ay hindi kahinaan, ito ay ugali lamang na naniniwala na hindi tayo may kakayahang. Sa isang pamilya, mayroong dalawang kapatid. Laging itinuturing ng nakatatanda ang kanyang sarili na hindi makakaya, hindi ako ipinanganak para dito. Hindi ako matalino tulad ng iba. Kaya iniwasan niya ang mga hamon, tumanggi ng mga pagkakataon, at natatakot na subukan. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga bilog, at araw-araw ay nakumpirma lamang niya ang kanyang mga paniniwala. Iba ang naisip ng nakababatang kapatid, hindi ko alam, ngunit matututunan ko. Hindi ko ngayon, ngunit maaari akong magsanay. Mali siya, nahihiya, nabigo, ngunit laging bumangon. Sa paglipas ng panahon, kung ano ang tila imposible ay naging natural. Pagkalipas ng mga taon, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ang panganay ay nanatili kung saan siya ay palaging isang anino ng kanyang mga takot.
Ang bunso ay naging isang tiwala na tao dahil mas naniniwala siya sa pagsisikap kaysa sa mga label. Ito ang humahantong sa atin sa ikatlong katotohanan, nagbabago ang kapalaran kapag pumili tayo ng isang mindset ng paglago. Ang kahinaan ay hindi nagmula sa kakulangan ng talento, ngunit mula sa paniniwala sa isang walang kakayahang label. Gayunpaman, kung magpasya kang hamunin ang ideyang ito, maaaring magbago ang lahat. Kapag pumipili ng landas ng pagsisikap, ang mga pagkakamali ay hindi na mga pangungusap at maging masters. Ang isang millennial na karunungan ay nagtuturo, ang forte ay hindi ang nag-overat ng iba, ngunit ang isa na nagtagumpay sa kanyang sarili. Ang pagpanalo ay nangangahulugang paniniwala sa mga label na dala nito. Kinumpirma ito ng mga modernong nag-iisip. Ipinakita ni Carol Dweck na ang mga taong may mentalidad sa paglago ay umabot ng higit sa mga nakasalalay lamang sa likas na talento. Tinawag ito ni Angela Duckworth, ang kombinasyon ng pagtitiyaga at pagiging sistematiko. Ang puwersa ay dumating sa mga hindi tumitigil pagkatapos ng unang natitisod, ngunit bumalik, isang beses pa ulit-ulit. Nakilala ko ang isang binata na nangangarap na pumasok sa medikal na paaralan. Nabigo ang pagsusulit ng 2 beses. Ang iyong mga kaibigan ay pinaglaruan, hindi ito para sa iyo. Ngunit patuloy siyang nag-aaral. Sa ikatlong pagtatangka, lumipas ito. Ngayon, siya ay isang doktor at nakakatipid ng buhay. Ang kanyang lakas ay hindi ipinanganak ng talento, ngunit mula sa katigasan ng ulo na hindi sumuko. Ang pangatlong katotohanan ay malinaw, hindi ka mahina kung alam mo kung paano matuto. Mahina ang mga sumuko bago subukan. Malakas ang mga pipili ang sundin kahit na ang landas ay matarik. Sinasabing ang isang matalinong tao, araw-araw, ay pupunta sa patio at nagtaas ng bato. Sa una ito ay maliit. Tumawa ang mga tao, ano ang pagbabago ng kilos na ito? Ngunit nagpumilit siya. Bawat buwan, pinili nito ang isang bahagyang mas mabibigat na bato. Lumipas ang mga taon, at isang araw ay nagtaas siya ng isang bloke na walang makagalaw. Para sa iba, ito ay isang himala, para sa kanya, ang resulta lamang ng isang ugali. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng 4 na katotohanan, ang lakas ay hindi ipinanganak bigla, ngunit sa maliit na paulit-ulit na mga hakbang araw-araw. Ang kahinaan ay hindi isang pagkondena, ngunit ang resulta ng kawalan ng mga ritual na nagpapatibay sa atin. Itinuturo ng sinaunang karunungan, araw-araw na isinulat ng tao ang aklat ng kanyang buhay, at ang mga linya na inulit niya ay naging kanyang pagkatao. Ang mga maliliit na gawi ay nagtatayo ng kapalaran. Ang mga modernong nag-iisip ay nagbubuni sa ideyang ito. Sinulat ni James Clear na ang mga gawi ay ang tambalang interes ng buhay, minimal na mga aksyon, paulit-ulit na libong beses, ay on ang lahat. Ipinakita ni Charles Duhigg na ang isang ugali ay bumubuo sa 3 hakbang, pag-sign, pagkilos at gantimpala. Kapag nag-aayos ka ng isang positibong ikot, otomatikong kumikilos ito, tulad ng isang hindi nakikita na kaalyado. Nakita ko ito sa isang tao na nagsimula sa isang bagay na simple. Tuwing gabi, isinulat niya ang 3 mga gawain para sa susunod na araw, wala na. Sa isang taon, nagbago ang kanyang buhay. Ito ay naging mas maayos, mas tiwala. Ang kanyang pag-unlad ay hindi nagmula sa isang mahiwagang lihim, ngunit mula sa isang ugali na nagtrabaho para sa kanya. Ang isa pang halimbawa, ang isang babae, na pagod sa patuloy na hindi kasiya, siya, ay nagpasya na mag-record ng 3 bagay na nagpapasalamat siya bago matulog. Sa una ay tila isang walang laman na ehersisyo, ngunit sa isang buwan napansin niya na nakita niya ang kabutihan kung saan nakita niya lamang ang kadiliman. Makalipas ang 1 taon, naging ang kanyang pagkatao. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na ritual. Ang 4 na katotohanan ay ito, ang puwersa ay hindi isang himala. Ipinanganak ito sa kaunting mga hakbang na nagiging gawi. Ang kahinaan ay ang kakulangan ng sistema. Ang lakas ay ang pag-uulit ng kung ano ang tama. Sa isang lungsod, nabuhay siya ng isang negosyante. Ang kanyang tindahan ay mahal sa mga residente, ang kanyang pamilya ay nabuhay ng komportable, at tinulungan niya ang nangangailangan. Hanggang sa isang apoy ang sumira sa lahat sa isang gabi. Ang mga kapitbahay ay nagbulong, magdurog siya. Ito ang wakas. Ngunit sumagot ang mga ngalakal, sinunog ng apoy ang mga dingding, hindi ang aking mga kamay.
Kinuha nito ang mga kalakal, hindi ang aking pananampalataya. Kinabukasan, nagsimula ito muli, una sa isang bench at ilang mga produkto sa merkado, pagkatapos ay nagrenta ng isang maliit na tindahan. Pagkalipas ng mga taon, ang kanyang negosyo ay mas matatag kaysa sa dati. Tuwing tinanong nila kung paano lumampas ang trahedya, sinabi niya, hindi ito isang trahedya. Ito ang aking paaralan. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng ikalimang katotohanan, ang balakid ay ang paraan. Ang tinatawag nating kasawian ay madalas na pintuan sa bago. Ang kahinaan ay wala sa suntok na ibinibigay ng buhay, ngunit upang ipahayag, ito ang wakas. Sinasabi ng Force, ito ang simula. Nagbabala ang sinaunang karunungan, ang suntok ay hindi nakakatakot, ngunit ang puso na sumusuko. Ang pagdurusa ay maaaring hindi maiiwasan, ngunit hindi nito tinukoy ang kapalaran. Ang tumutukoy ay ang ginagawa mo dito. Ang mga modernong nag-iisip ay nagpapatibay sa ideyang ito. Naalala ni Ryan Holiday, ang balakid ay nagiging daan. Itinuro ni Stoics na ang mga hamon ay hindi masira, sila ay gumawa ng karakter. Sumulat si Nassim Taleb tungkol sa mga antifragiles, ang mga lumalakas sa bawat suntok. Nakilala ko ang isang tao na ang negosyo ay nagpunta sa isang krisis. Nawala ang halos lahat, ngunit sa halip na magsisisi, sinabi niya, ngayon alam ko kung ano ang hindi dapat gawin. Iyon ay natutunan ko. Nagsimula ito ng isang bagong pakikipagsapalaran, mas matagumpay kaysa sa una. Ang kanyang lakas ay hindi ipinanganak sa kaunlaran, ngunit sa pagkawasak. Ang ikalimang katotohanan ay ito, ang mga hadlang ay hindi nagpapahina. Binuksan nila ang pintuan sa isang bagong patutunguhan. Ang bawat suntok ay isang hamon. At kung titingnan mo ito bilang isang aralin, nagiging isang hakbang ito. Itinuro sa amin ni Frankl, ang kahulugan ay nagbibigay ng lakas upang tumawid sa kadiliman. Ipinapaalala sa amin ni Dweck, nagsisimula ang paglago kung saan umiiral ang pagsisikap. Sinabi ni Taleb, ang mga suntok ay maaaring gawin itong antifragile kung tatanggapin mo sila. Ipinakita ng Newport, pansin. Ito ang iyong pinakamalaking pag-aari. Lahat ay nagko-convert sa isang punto, ang lakas. Hindi ito alamat, pinili ito. Ngayon nakikita mo, ang takot ay hindi sirain ito, bulong lamang. Ngunit kapag tumugon ka ng may aksyon, hindi mga dahilan, nawawala ang iyong kapangyarihan. Tandaan kung gaano karaming beses sinabi ko sa iyong sarili, hindi ko kaya. Baguhin para sa, natatakot ako, ngunit gagawin ko. Ang pariralang muling pagsulat ng mga patutunguhan. Binabago ang ilusyon ng kahinaan sa katibayan ng lakas. Hindi ka mahina. Nakalimutan lang niya ang lakas ng disiplina at layunin. At ang dalawa ay maaaring mabawi. Ngayon gumawa ng isang hakbang, sabihin ng isang salita, pumili ng isang katotohanan, at iyon ang magiging simula ng isang bagong kwento. Dito, hiniling ng orihinal na teksto para sa G. Tumawag sa aksyon. Kung nais mong panatilihin ito sa parehong estilo, maaari itong may akma sa. Gawin ito ngayon, isulat ang isang takot na handa ka ng harapin. Nawa ito ang iyong unang kilusan sa puwersa na palaging naninirahan sa iyo.